Tega Fulminano, pila kami. Bawa kami, Lord, in this place. It is in your presence, Lord.
you. The last sentence. And the ocean dries. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. You are worthy of the praise. You are worthy of our honor. Pupuri ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sa iyong alay na buhay. Sa iyong kapatawaran, Panginoon. Pugin ka, Diyos. Thank you for the cross, thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you gave, in your amazing grace.
crown you now with many crowns. You reign victorious, and high and lifted up. Jesus, Son of God, the dawning of heaven crucified. Worthy is thou, worthy is thou, worthy is thou. Hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoon. Nalaki na yung pangalan. Tingnan mo that you are worthy of our praise, of honor, Panginoon. Panginoon Diyos. Maraming salamat ng Diyos sa buhay na iniyari sa cross ng Kalbaryo. Salamat po sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat po sa patawaran ng Diyos. Hallelujah. Pinupuri ka namin, tinatang kinakaunsul. Panginoon ko, Diyos. Muli, langin po namin, Panginoon, kami po ay inyong sumahan sa umagang ito sa pagkahanan ng salita. Tataas pa namin sa inyo may sero na gagamitin. Patuloy nga po ng pagkaluban niyo siya na yung katanungan, kumaan. Tago niyo nga po siya sa inyong liguran, Panginoon. Kayo ang may taas, may dakila. Purihin ka, Panginoon. Umusap ka po sa buhay ng bawat isa. Dalangin po namin na pag-ulis ka, Panginoon. Work me, Lord, in this place. Ito nga po kami dalangin. Sa iyong pangalan niyo na sa Jesus. Ito ang sabi na malakas, malakas sa inyo. Hallelujah. Amen. Sabihin natin sabay-sabay, Happy Lord's Day! Happy Lord's Day. Amen. Ngayon po ay dumako na tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nakahanda na po ba ang lahat na makinig? Kung handa na po, say Hallelujah! Mahina po. Isa pa, Hallelujah! Hallelujah. Praise the Lord! Praise the Lord. God is good. All the All the time. Ulit, God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Lahat po ba tayo may Bible or e-Bibles? Unang mga taga-Korinto, chapter 1, verse 5 to 9. Ang sabi po rito, simulan natin sa verse 5 ng unang mga taga-Korinto, chapter 1. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Napaganda po ng sinasabi sa talatang ito. Verse 7, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo. Verse 8, kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayo walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Heso Kristo. And verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Heso Kristo na ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, purihin ka, salamat po sa mapagpalang araw na ito, sa masayang araw na ito na yung pinagkaloob upang kami ay pagpasalamat at sumamba sa iyo. At dalangin po namin, ikaw po ang siyang maitaas, ang pangalan mo ang maluwalhati sa aming kongregasyon. Salamat po, Diyos, ay po ang lahat ng papuri sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po yung nagsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa umagang ito, siya po ay ating itinataas. Ang ating pong binasa ay napakaganda, no? Subalit gusto ko pong bigyan ng linaw o ng diin na ito po ay hindi tumutukoy sa material na pagpapala lamang. Sapagkat binanggit po roon, sabi doon, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala. Baka po medyo ma-misunderstood natin ang ibig sabihin itong verse na ating binasa.
Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa pagiging matapat ng Diyos. Sabihin nyo nga, ang Diyos ay tapat. Tayo po ba ay naniniwala na ang Diyos ay tapat sa ating buhay? Amen? Sino dito naniniwala na ang Diyos ay naging tapat sa kanyang buhay? Sumigaw ng malakas na Amen. 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 Ang Diyos po ay tapat. Ang pagiging matapat ay isa po sa pinakamahirap hanapin na katangian sa isang tao. Tama. Sa panahon po ngayon, marami na ang hindi tapat. Maraming manloloko, naglipa na po yung mga scammers. Tama? Hindi pagiging matapat. Sapagkat yung pagiging matapat, sa panahon po ngayon, ito ay isa ng mahirap hanapin o rare. Ito po ay katangian ng isang tao na napakahirap pong masumpungan sa panahon ngayon. Mahirap pumanap ng isang taong tapat. Kaya nga, binibigyan po ng reward sa isang kumpanya kapag napatunayan na ang isang empleyado ay matapat. Bakit? Kasi bihira. Bihira yung ganyan. Pagka naalaman na, ay, itong empleyadong to matapat, bigyan natin ng reward. Di ba? Kasi kung lahat ay matapat, common lang, di ba? Natural lang. Pero dahil sa yun ay bihirang katangian, binibigyan po yun ng pagkilala sa isang kumpanya. Why? Dahil bibihira. Ang karaniwan, ang gusto po ng tao ay makalamang sa kanyang kapwa. Tama? Kahit nga po tayo mismo diba? Hindi natin maipagkakaila. Laging ang gusto natin yung tayo yung makakalamang. Sa mga manggagawa, sa opisina, alas 5 pa lang, alas 5 po ang uwian, pero alas 3 pa lang, pauwi ka na. Diba? Parang gusto mo na umuwi. Hindi mo na ginagawa yung dapat mong gawin. Diba? Lugi sa'yo yung kumpanya. So what does faithfulness mean? Ano ba yung ibig sabihin ng pagiging faithful o maging matapat? Una po, it is a lasting loyalty or trustworthiness in relationship. Pagiging matapat sa relasyon. Amen? Pangalawa, the fact or quality of being true to one's word or commitments. Yung tapat ka sa iyong binitawang salita. Sa Espanyol, yun po ay palabra de honor. Meron kang one word. You honor your word. At pangatlo, being dedicated and steadfast in performing one's duty. Ito po ay pagiging matapat sa iyong sinumpaang tungkulin. Amen? Sa mga professional, meron po tinatawag na oath-taking. No? Yung mga teacher, mga nurse, mga doktor. Basta isa kang professional, meron kang oath-taking na gagawin. Kasi panunumpaan mo ang iyong tungkulin. Paano naman po ipinararanas ng Diyos sa atin ang kanyang katapatan? Ito po yung mahalagang katanungan na ating sasagutin sa tulong po ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan po ng kanyang salita. Amen? Una po, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sabihin nyo nga, pangako. Sabi sa Josue 21:45, tinupad ni Yahweh ang lahat ng ipinangako niya sa sambayan ng Israel. Mga taga-Hebreo or mga Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen? Maganda po itong memory verse. Isulat po natin, tandaan po natin. Mga Hebreo 10:23 at Josue 21:45. Ito po ay tumutukoy sa pagiging matapat ng Diyos sa kanyang pangako. Nagtitiwala ka ba sa salita ng Diyos? Amen? Amen po. May kasabihan po tayo, promises are meant to be broken. Kung sa tao po, yan ay totoo. Kapag tayo nangako, hindi po 100% ay natutupad natin lahat ng ipinangako natin. O sige, basta, diba? Magtiwala ka lang. Tutuparin ko. Pero pagdating po ng takdang panahon, hindi po natutupad kung ano yung ipinangako. Subalit yan po ay hindi totoo sa Diyos.
Kapag ang Diyos po ay nangako, yun po ay tiyak na kanyang tutuparin. Sapagkat ang mga pangako po ng Diyos ay nakatakdang matupad. Kung ano yung binitawang salita ng Diyos, yun po ay nangyayari. Sinalita lang po niya ang lahat ng bagay na meron. At yun po ay nangyari. Amen? Kaya ang Diyos po, siya ay matapat sa ating pangako. Hindi kagaya natin. Pag nangako tayo, posibleng mangyari, pwede rin hindi. Di ba? Alanganin pa, di ba? 50-50. Pero na lang kung talagang yun pong nangako ay he is a man of integrity. No? Talagang siya ay tumutupad sa kanyang pangako ano man ang mangyari. Maaari mong panghawakan ang mga pangako ng Diyos, kapatid. Sapagkat siya ay tapat at totoo sa kanyang pangako. Ano po yung pangako ng Diyos na pinanghahawakan natin? Last Youth Fellowship po, tinanong ko po, no, ito po ay naging spontaneous part ng ating program na nagkaroon ng kumbaga extended fellowship. Nagkatanungan po, ano yung yung life verse? No? At doon po, sinare po nung ilang mga youth natin at mga young pro, sinare nila yung kanilang life verse. Ang life verse po yung God's word na pinangahawakan mo sa buhay mo. Amen? Tayo ba ay meron pong tinatawag na life verse o mga promises of God na atin pong pinangahawakan sa buhay natin. Na ito po yung nagbibigay sa atin ng katatagan sa buhay at sa ating pananampalataya. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka, kapatid. Kasi ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Kung ano yung kanyang salitain, yun po ay tiyak na magaganap. Gawin mo ang nararapat mong gawin at gagawin din ng Diyos ang dapat niyang gawin. Amen? Just do your best and God will do the rest. May ganyan din po tayong kasabihan. At may kasabihin din tayo na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ano pong ibig sabihin nun? Ang pangako ng Diyos ay natutupad sa atin kung ating susundin yung kalakip na utos ng pangako po na yun. Amen? Kasi madalas po, ang pangako ng Diyos ay may kalakip na utos, may command. Anong sabi sa Joshua 1 verse 8? Dili-dilihin mo ang salitang iyon, araw at gabi. Di ba? Sino po rito nakakakabisado? Madalas meron siyang kalakip na pangako eh. Meron din kalakip na utos. Di ba? May pinag-uutos, dili-dilihin mo. At sa gayon, ikaw ay magiging, ikaw ay masusunod mo kung ano yung nakasulat doon. Jeremiah 29:11. Hindi na tayong lumayo. May pangako, meron ding ipinag-uutos. Amen? Kaya, hinihiling po sa atin na tayo ay maging matapat din sa Diyos. Sapagkat siya ay matapat sa atin. Hindi naman po pwede na gusto mo mangyari yung isang bagay, pero wala kang ginagawa. Madalas kasi ang hinihiling po natin sa Diyos ay isang himala. Yung basta na lang mangyayari yung isang bagay. Gusto mo ng mataas na marka sa eskwela, pero puro ka naman lakwatsa. Hindi ka naman nag-aaral mabuti. Pero Lord, sana mataas yung grade ko. Anong hinihingi mo, kapatid? Yan ay isang himala. Amen? Gusto mo payamanin ka ng Diyos, pero tamad ka. Ayaw mo kumilos. Gusto mo magkaroon ng maayos na kalusugan, pero puro masama naman sa katawan ang ipinapasok mo sa iyong katawan. Ang mga pangako po ng Diyos ay may kalakip din na utos. Meron pong condition na dapat sundin upang makamit natin ang kanyang pangako. Hindi po ito basta na lang nangyayari sa buhay natin. You can trust God to be true to His promises. You can trust God's word. And what is God's word or God's promise that you hold on to? Ano yung pangako na yun na pinangahawakan mo? And when He says something, He is faithful enough to fulfill it. Yan po ang katotohanan na sinasabi sa salita ng Diyos. Ang Diyos ay matapat sa kanyang salita.
Wala pong obligasyon ng Diyos sa atin. Tandaan po natin, walang obligasyon ng Diyos sa sino man sa atin. Hindi rin naman dahil sa may ginawa ka, ay obligado ng Diyos na may gawin siya. Nasa sa Kanya pa rin po yun. Meron siyang obligasyon sa Kanyang sarili. Amen? Kaya niya tutuparin yung pangako niya sa iyo dahil siya ay tapat sa Kanyang salita. Amen? Kasi meron siyang binitawan na pangako. Sabi nga sa Bible, even if we are faithless, He will remain faithful to us. Siya ay nananatiling matapat. Hindi po yun mababago. Amen? Ang kanyang pagiging matapat, yun ay dahil sa siya ay matapat. Hindi yun dahil sa atin. Yun po yung gusto ko lang linawin sa atin. Amen? Ang salita ng Panginoon ay yung mapangahawakan sapagkat siya ay tapat sa kanyang salita. Amen? Hindi niya pwedeng baliin yung sarili niyang salita. Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos sa mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo na kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya walang sino man sa atin na pinlano ng Diyos na ang buhay niya ay mapahamak. Hindi yan ginusto ng Diyos. Sino may kasalanan? Ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw din ang may kagagawan, kapatid. Pero ang Diyos, hindi natin siya pwedeng sisihin na ang Diyos ay hindi naging matapat sa buhay natin. Sapagkat tayo yung hindi matapat sa Diyos. Amen? Minsan tayong tao, napaka-demanding. Napaka-entitled natin. Na kapag hindi tinutupad ng Diyos ang ating mga hinihiling, nagagalit tayo sa Kanya. Ang tanong, kapatid, ikaw ba ay sumunod mo sa ipinag-uutos ng Panginoon? Ikaw ba, ginawa mo na yung pinagagawa ng Lord sa iyo? Parang ganito, ang lakas ng loob natin humingi ng pabor sa Diyos, pero yung pabor na hinihingi sa atin ng Diyos, hindi natin ginagawa. Yung utos na ipinapagawa sa atin ng Diyos, hindi naman natin ginagawa. Para kang nagtrabaho. No? Nangingi ka ng sweldo, pero di mo naman ginawa ng maayos yung trabaho mo. Tapos nagre-reklamo ka pa. Diba? Ganyan po tayong tao, natural po sa atin. Yun po ang kaibahan ng Diyos sa atin. Ang Diyos po hindi kagaya nating tao na hindi matapat. Nagtitiwala ka ba sa salita ng Diyos, kapatid? Napatunayan iyan sa gitna ng mga pagsubok sa ating buhay. Doon po napapatunayan yung katapatan ng Diyos. Kaya magtataka kayo, Lord, bakit dumadanas ako ng mga ganitong klaseng pagsubok? Why? Para iparanas niya sa iyo ang kanyang katapatan. Kasi kung wala kang pagdadaan ng pagsubok, walang pagkakataon para iparanas ng Diyos sa iyo ang kanyang katapatan. Amen? Yan po ang dahilan kaya hinahayaan ng Diyos ang mga pagsubok sa ating buhay. Kaya huwag kang mabahala kung ikaw ay nakakaranas ng matinding pagsubok sapagkat yan ay kaparaanan ng Diyos upang patunayan na ikaw ay may tiwala sa Kanya. At para patunayan na siya ay matapat sa ating buhay. Hinayaan ni Jesus na lumubog sa nagngangalit na tubig si Pedro. Subalit bago niya inabot ang kanyang mga kamay, ito po ang sabi ng Panginoon. Basahin natin sa Mateo 14:28-31. Sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako. Sigaw niya. And verse 31, agad siyang hinawakan ni Jesus. Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya, sabi niya kay Pedro.
Ano po ibig sabihin nito? Madalas katulad po tayo ni Pedro. Sa una lang, nagtitiwala sa Diyos. Kapag natuon na ang ating pansin sa mga pagsubok, agad tayong natatakot at nag-uumpisa po tayong lumubog. Tama po. Sa umpisa parang chillax na lang eh. Pero pag napansin mo na ba, parang bumibigat na yung mga problema ko, parang di na ata maganda to ah. Na parang ganito ba yung pagiging Kristiyano? Di ba? Daranas ka ng matitinding pagsubok. Kaya doon ka na nag-uumpisang lumubog. Pag nagkaroon ka na ng pagdududa sa Panginoon. Amen? Nalilimutan natin na makapangyarihan ang salita ng Diyos na tumawag sa atin. Anong sabi ng Panginoon kay Pedro? Anak, halika dito. Parang ganun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Lumapit ka sa akin. Nalilimutan natin ang mga milagro ng Diyos na naranasan po natin. Bago pa nangyari ito, nakita na ni Pedro yung mga himala na ginawa ng Panginoong Hesus. Pero all of a sudden, lahat po yun ay nabura sa kanyang alaala. Ang nakita lang niya yung malalaking alon na pwedeng tumabong sa kanya, yung malakas na hangin na pwede siyang tangayin. Ganyan tayo pag dumadana sa matinding pagsubok. Nalilimutan natin ang kabutihan ng Diyos na naranasan natin sa ating buhay. Na minsan naging matapat ang Diyos sa atin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka bababayaan ni Lord. Huwag kang mag-alala kapatid. Iniligtas ka ng Diyos noon, ililigtas ka pa rin niya ngayon. At kaya ka pa rin iligtas ng Diyos sa kinabukasan. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag mong alalahanin ang bukas, sabi ng salita ng Panginoon. Amen? Nalilimutan natin ang mga pangako ng Diyos na natupad na sa ating buhay. Ang nakikita na lamang natin yung mga malalaking alon at malalakas na hangin. Kapatid, saliksikin mong muli ang iyong sarili. May tiwala ka pa ba sa salita ng Diyos? Kapag dumaranas ka na, naroon ka na sa mga panahon na feeling mo nag-iisa ka na lang. Feeling mo, wala na ang solusyon sa iyong mga problema. Alalahanin mo yung mga panahon na tinulungan ka ng Panginoon. Hindi ka pinabayaan. Amen? Huwag tayong magpadala sa malakas na agos at malalakas na hangin. At tingnan natin yung kapangyarihan ng Diyos na kayang patigilin anumang unos sa ating buhay. Amen? Huwag natin kalimutan yung mga pangako ng Diyos. Ang nakikita na naman natin, madalas yung negatibo. Puro na lang pangit yung nakikita natin sa ating buhay. Alalahanin din natin yung mga mabuti. Mainam mong gawin, kapatid, isulat mo sa isang notebook yung mga bagay na nais mo mangyari sa iyong buhay at ilagay mo kung kailan iyon natupad at paano yung tinupad ng Diyos. Dahil sabi nga ng mga guro, ang gamot sa batang malilimutin ay panulat. Ang gamot sa kalimot ay panulat. Isulat mo para meron kang babalikan. Amen? Meron bang gumagawa po dito? Pwede mo rin isama sa iyong devotion. Ilagay mo yung mga answered prayers mo. Di ba? Para lang siyang diary. Babalikan mo. At doon maaalala mo na tinupad pala ng Panginoon yung mga hinihiling mo. Ang tawag po doon is the Book of Answered Prayers. O mga panalangin na sinagot. Maaalala mo na ang Diyos ay naging matapat sa buhay mo. Kasi kung minsan, hindi na natin maalala. Kailangan may magpapaalala sa atin. Amen? Ang Diyos ay hindi natin katulad na pabago-bago. Ang Diyos ay hindi natin katulad na sinungaling. Aminin na po natin. Tayong mga tao ay likas na
sinungaling. Siya ay parehas magpakailanpaman. Sabi po sa mga bilang 23:29, ang salita ng Diyos na po ang nagsabi, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Sabi po sa Ecclesiastes, ang Diyos ay galit sa nangangako at hindi tinutupad. Kasi ayaw niya nun na tayo ay nangangako at hindi natin tinutupad. Amen? Kaya hindi niya pwedeng baliin yung sarili niyang salita. Kung ikaw man ay napangakuan at nabigo sa iyong nakaraan, huwag mong isipin na ang Diyos ay bibiguin ka rin. Magtiwala ka lang sa kanyang mga salita at pangako, ano man ang iyong nararanasan. Amen? Kahit ikaw ay nabigo, napangakuan ka, hindi nangyari, huwag mong isipin na gagawin din ng Diyos sa iyo yun. Sapagkat ang Diyos ay hindi katulad nating tao. Siya ay tumutupad sa kanyang salita. Ang Diyos ay tapat, sabihin nga natin, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Magtiwala ka sa kanyang salita. Amen? Pangalawa, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga gawa. Sabihin nyo nga, mga gawa. Ang kanyang ginagawa ay merong katapatan. Mga Awit 33 verse 4. Si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Nagtitiwala ka ba sa Diyos sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon? Do you still trust God? Sabi kanina, yung kanta, yung still. I will be still and know that you are God. Galing din po yan sa kanyang salita. Ano man ang mangyari, magtiwala ka sa Diyos sapagkat alam niya kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Amen? Ang kanyang mga kaparaanan ay hindi katulad ng ating mga kaparaanan. Ang kanyang pag-iisip ay hindi katulad ng ating pag-iisip. Mas higit ang kanya kaysa sa atin. Hindi siya katulad ng kapitbahay mong marites. Na 20% lang yung alam, 10% lang yung alam sa buhay mo, pero more than 100% yung kaya niyang ipagsabi. Di ba? Kakaunti lang yung kanyang alam pero meron na siyang conclusion. Di ba? Ito na yan. Di ba? Parang, buti ka pa alam mo yung nangyayari sa buhay ko, pero ba't ako hindi ko alam? Pero ang Diyos, alam niya ang bawat nangyayari sa buhay natin. Alam niya ang ating sitwasyon. Kaya pwede tayong magtiwala ng lubos sa Kanya. Amen? Kasi alam niya yung sitwasyon natin. Hindi siya nakimarites lang. Alam niya dahil siya ay Diyos. Hindi yun galing sa iba. Siya mismo alam niya. Bago pa natin gawin ang isang bagay, bago pa natin salitain ang isang salita, alam na niya yon. Kaya ang sabi doon sa mga Awit 33:4, maaasahan ang kanyang ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng bagay sa Diyos ay tapos na. Amen? Mangyayari pa lang, pero sa kanya, finish na. Alam niya na yon dahil siya ay Diyos. Mahirap unawain, pero yun po ang totoo. Hindi naman sinabi doon, maaasahan ang kanyang gagawin pa lang. Sabi doon, maaasahan ang kanyang ginawa. Ang Diyos, alam niya, maging ang iyong kamatayan. Maging ang wakas mo. Batid na ng Diyos yan. Alam na niya kung anong oras, anong petsa ka mamamatay, kung paano ka mamamatay. Amen? Alam na ng Diyos yun. Kasi lahat ay tapos na para sa Diyos. Mga taga-Roma 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ano man ang nangyayari sa ating buhay ay hindi nalilingid sa Diyos. Magtiwala ka lang sa Kanyang pagkilos sa iyong buhay. Amen? Kung yan yung nangyayari sa iyo ngayon, hindi man yan ginusto ng Diyos para sa iyo. Pero alam niya kung saan Kanya dadalhin. Amen?
Alam niya kung paanong gagawing mabuti yung pangit na nangyayari sa iyo. Kagaya ng nangyari kay Jose, kay Joseph. You intended evil, but God intended it for good. Diba? Masama man yung pakay ng kapwa natin sa atin, pero mabuti yung kayang gawin ng Diyos sa atin. He can turn your mess into a message. Diba? Sabi nga sa quotes. Kung messy man ang buhay mo ngayon, then it is God's will, no? Merong pwedeng gawin ang Diyos. Diyan sa nararanasan mo ngayon, pangit man yan, kaya yang gawing mabuti ng Diyos para sa iyo. Amen? Kasi pwede ka niyang turuan diyan sa nangyayari na yan. Hindi mo man yan gusto. Merong ituturo ang Diyos sa iyo. Ito po ibang salin, ang Biblia, Tagalog. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. All things work together for good. Amen? Kung doon po kayo mas familiar. To those who love Him. To those who are called according to His good purpose. Amen? Kaya itong pangako po na ito, hindi po ito para sa lahat. Para kanina lang. To those who love Him. Do you love God? Then this promise is for you. Pero kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi ka umiibig sa Diyos, ang buhay mo hindi nagkakalakip-lakip. Amen? Hindi maglalakip-lakip yan para sa ikabubuti mo. Maglalakip-lakip yan para sa ikapapahamak mo. Kasi hindi ka nagmamahal sa Diyos. Pero kung ikaw yung tao nagmamahal sa Diyos, mahal mo ang kanyang salita, ano man yung nangyayari sa iyo, yan ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti mo. Amen? Amen po. Naunawaan po natin. Hindi po ito para sa lahat. Hindi ito pwedeng i-claim ng kahit ng nasino. Oh, all things work together for good. Tapos hindi ka naman lovers of God. Diba? Hindi ka naman mapagmahal sa Diyos. Hindi ka mapagmahal sa Kanyang salita. Kinukontra mo yung salita ng Diyos. Hindi mo tinutupad. Kapatid, ito po ay hindi nangyayari para sa lahat ng tao. Ang pangakong ito ay natutupad lamang para sa mga umiibig sa Diyos at namumuhay ayon sa Kanyang layunin at nasa. Kaya tayo pong mga nananampalataya sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa ating buhay, hindi man maganda pero kaya nating ngumiti. Kaya pa rin natin maging panatag. Why? Because we hold on to God's promise that everything works together for good to those who love Him. May pangit man na nangyari sa umaga mo, kaya mo yung ipag-isang tabi. Kasi mahal mo ang Diyos. Pero pag hindi ka nagmamahal sa Diyos, yung pangit na yon na nangyari nung umaga, dala-dala mo hanggang gabi. Hinayaan mong masira yung buong araw mo ng ilang minuto na hindi maganda. Tama? Bad trip ka na sa buong maghapon kasi meron lang sumira sa araw mo. Nakita mo lang yung pagmumuka nung kinaiinisan mo. Diba? Hanggang gabi, taglay-taglay mo. Sino may kasalanan doon? Ang Diyos ba? Hindi. Tayo. Kasi hinayaan natin. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, doon natin nalalaman ang kalooban ng Diyos. Amen? Hayaan mo na ang Diyos ay malayang makakilos sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Kanyang kalooban na nakasaad sa Kanyang salita. Ikaw ay nilikha ng Diyos na mayroong layunin. Ito ay pagkilos ng Panginoon na kailangan mong pagkatiwalaan. Siya ay tapat sa Kanyang layunin sa pagkakalikha niya
sa atin. At yun ay para sa ating ikakabuti. Amen? Tandaan po natin, nilikha tayo ng Diyos na mayroong purpose. May layunin ka sa buhay. Sabi nga ng mga dapat na mamamatay na, hindi pa namatay, ay may mission ka pa. Diba? Kaya hindi pa hinayaan ni Lord na mamatay ka kasi may mission ka pa. Diba? May papagawa pa ang Diyos sa iyo. Pero totoo po, malapit ka man sa bingit ng kamatayan o hindi, meron na talagang nilagay ang Diyos na layunin para sa iyo. Amen? Hindi lang mangyayari yung mission kapag nalagay ka na sa bingit ng kamatayan. Actually, buong buhay mo meron kang mission. Yun ay ang sundin ang utos ng Diyos. Yun ay upang paglingkuran ang Panginoon. Amen? Yun ang ating dakilang layunin. Ang sambahin ang lumikha sa atin. Siya ay tapat sa kanyang layunin sa pagkakalikha niya sa atin. Ang tanong, tayo ba ay nagiging tapat sa layunin na ibinigay sa atin ng Panginoon? Bago ka pa inisinilang, ay may mabuting plano na ang Diyos para sa iyo. Nasa sa iyo na lang kung susundin mo yung plano na yun o susundin mo yung sarili mo plano sa buhay. Anong layunin ang mas nasusunod sa buhay mo? Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga gawa. Ano man ang kanyang gawin, yun ay wagas at tapat. Hindi natin pwedeng questioning ang mga gawa ng Diyos. Eh bakit ipinaubos yung lahi na yun? Diba sa Old Testament? O patayin ninyo, bata, matanda, lalaki, babae, lipulin nyo sila. Ibig sabihin ba nun, ang Diyos ay masama? Kagaya ng sinasabi ng ilan. Hindi. We can never question the works of God. Amen? We can never question the acts of God. Eh bakit hinayaan ng Diyos na ganun yung mangyari? Kapatid, wala tayo sa posisyon para questionin ano man yung gawin ng Panginoon. He can have mercy to those who will have mercy. Sabi ng Panginoon, I will have mercy to those I will have mercy. I will have compassion to those I will have compassion. Kung sino yung gusto niyang kaawaan, kakaawaan niya. Kung sino yung gusto niyang ubusin, uubusin niya. Why? Kasi meron siyang sariling pagpapasya bilang Diyos. At wala po tayong karapatan questioning yun. Sabi rin ni Pablo, pwede bang sabihin ng palayok sa magpapalayok, bakit mo ako ginawang ganito? Di ba? Hindi pwede magsalita pabalik yung palayok sa magpapalayok. Ganon din ang tao, hindi pwedeng questionin kung bakit siya ginawang ganon ng Diyos. Lord, bakit ako pinanganak na mahirap? Sana pinanganak na lang akong mayaman para wala na akong problema. Kapatid, may layunin ang Diyos. May gagawin ang Diyos sa buhay mo. Hindi dahil pangit sa ating paningin, ay pangit na talaga. Minsan pangit lang yung tingin natin. Di ba? Pero makakabuti pala para sa atin. Nung bata tayo, hindi natin gusto na pinapalo tayo ng magulang natin. Tama? Hindi natin gusto na pinapagalitan tayo, pinapatulog ka sa hapon. Kahit ayaw mo matulog. Ngayon, gusto mo matulog, hindi ka makatulog. Di ba? Baliktad na eh. Ngayon lang natin nare-realize, mabuti pala yun para sa akin na ako ay pinalo ng aking magulang. Kasi kung hindi, wala akong disiplina. Amen? Ikumpara mo yung batang hinayaan lang ng magulang. O sige, gawin mo yung gusto mo. Doon sa bata na pinalaki sa disiplina. Ngayon mo lang ma-appreciate pagtanda mo. Kasi meron pong mabuti sa ginagawa ng Diyos. Hindi lang natin nakikita. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga gawa. Magtiwala tayo sa kanyang pagkilos. Pangatlo,
Ang Diyos ay tapat hanggang sa wakas. Sabihin nga natin, hanggang sa wakas. Mga awit 119 verse 90, ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikhawang daigdig matatag sa kanyang dako. Nagtitiwala ka ba na ang Diyos ay mananatiling tapat hanggang sa wakas? Kapatid, siya ay naging tapat sa iyo bago ka pa isinilang sa mundo hanggang sa ikaw ay mamatay. Siya ay tapat sa lahat ng sandali ng iyong buhay. Amen? Even before the foundations of the earth, even before you were born, God has been faithful to you. Tinawag ka na ng Diyos bago pa palikhain ang sanlibutan. Meron na siyang pinlano para sa iyo. Mga taga-Pilipos chapter 1 verse 6. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Madalas po itong tinitingnan sa mga mundong pananaw or in the secular view. He is faithful, no? Whatever God started in you, He is faithful to finish it. Parang gano'n, di ba? Laging secular view ang ginagamit, no? Pinagagamitan po nito. Kapag ikaw ay nag-aral, no? Tapat ang Diyos na hanggang makapagtapos ka, di ba? Pero tingnan po natin ito in the spiritual context. No? Ito po yung tunay niyang kahulugan. Hindi lang po sa secular. Ano po yung talagang kahulugan nito? Ito po ay spiritual. Ano ba ang mabuting gawa na ginagawa ng Diyos sa buhay natin? Yan po ay maging kahalintulad tayo sa imahe ng kanyang anak na si Kristo. Amen? Yun po yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Yung tayo ay maging kaimahe in the likeness of Christ, the image of Christ. Yun yung mabuting ginagawa ng Diyos sa atin. Again, hindi po ito literal o physical, kundi spiritual. Hindi ito yung magpapahaba ka ng bigote, baldas, para maging kamukha ka ni Jesus. No? Papahaba ka ng buhok, magpapapako ka. Hindi po ganon. Ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting gawa sa atin. Siya ang tumawag at pumili sa atin. Sabi nga kanina, even before the foundations of the earth, tinawag na tayo ng Diyos. Hindi po ang kabaliktaran. Hindi tayo ang pumili sa Diyos, ang Diyos ang pumili sa atin. John 15:16. For you did not choose me, but I chose you. Amen? Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Hindi ikaw yung pumili na maging Christian o maging born again. Kundi ang Diyos ang nagtakda niyan sa iyo upang ikaw ay walang maipagmalaki. Amen? Amen po. Naunawaan po ba natin? Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Hindi ikaw ang nakatagpo sa Diyos. Ang Diyos ang nakatagpo sa iyo. Amen? At siya din ang nagpasimula sa ating ng mabuting gawa. Siya din po ang maghatid sa atin hanggang sa wakas. Siya din po yung matapat na maghahatid sa atin hanggang sa wakas, sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Siya yung magpapanatili sa atin sa ating pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, walang nawala sa akin. Wala po akong nabitawan, sabi niya sa Ama. Maliban lang doon. At tinutukoy po niya si Judas. Tanging si Judas lang po. No? Because he is destined for doom. Pero walang sino man sa mga tupa ang nabitawan ng Panginoon. Hawak-hawak tayo ng Panginoon. Hindi tayo kailanman makakawala sa kanyang pagkakakapit sa atin. Kasi kung tayo yung nakakapit sa kanya, talagang makakabitaw tayo. Tama? Pero dahil Diyos ang may kapit sa atin, kailanman hindi tayo makakawala sa kanya.
Kaya magtataka ka, nag-backslide ka na before. Bakit bumabalik ka pa rin sa Panginoon? Kasi kapit ka ng Panginoon. Amen? Hindi ikaw yung may kapit sa Kanya. Amen? Ang Diyos ang may kapit sa atin. Sabi ng Panginoong Hesus. Ang Diyos ang maghatid sa atin hanggang sa wakas. Hindi natin magagawa sa sarili nating kakayanan. Subalit sa tulong ng Diyos ay magagawa natin. Hindi nga, ang ibig po sabihin, hindi naman wala ka nang gagawin. Diba? Tutulungan tayo ng Panginoon hanggang sa wakas. Doon mapapatunayan na talagang ikaw ay pinili. Kasi kung ikaw ay tunay na pinili, kailanman hindi ka mawawala sa Panginoon. Babalik at babalik ka pa rin sa Kanya. Kasi tinawag ka niya. Amen? Kapag humarap na tayo sa Diyos, masasabi niya kaya sa atin, "Well done, my good and faithful servant." Yan kaya ay maririnig natin sa Panginoon. Naging mabuti at tapat ka bang lingkod hanggang sa huli? Mateo 24 verse 12 to 13, "Nalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas." Madalas po itong ginagamit ng mga nagsasabing nawawala ang kaligtasan. Pero ang totoo po, oras na ikaw ay maligtas o talagang ikaw ay pinili para sa kaligtasan, hindi na po yun mawawala. Ang sinasabi lang po rito, yung katotohanan na mangyayari sa mga huling araw, lalaganap ang kasamaan, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Marami ng mananampalataya ang tumalikod sa kanilang pananampalataya at natatangay ng sanlibutan ng maling aral. Ang tawag po natin sa kanila, backslider, kasi bumabalik sa dating pamumuhay. Ang tanong doon, in the first place, totoo ba na sila ay pinili? Tunay ba silang naging born again o Kristiyano? Kasi kung talagang pinili ka ng Panginoon, hindi ka na mawawala sa Kanya. Ang listahan ng Panginoon sa aklat ng buhay ay hindi po bura-bura. Kung naisulat ka na doon yung pangalan mo, wala nang pwedeng magtanggal doon. Amen? Hindi pwedeng gumawa ka ng kasalanan, gumawa ka ng masama, buburahin. Diba? Ay nag-backslide, bura mo na. Ay nanumbalik, nag-altar call, nanalangin ulit, tumanggap ulit, sulat ulit natin. Diba? Ito yung una pa lang naming mga pag-uusap ni Pastor, ito na yung tinuro niya sa akin. Ganun ba yung book of life? Hindi. Ang Diyos ay tiyak kung sino yung mga maliligtas. Ang Bible, kung titignan natin, laging merong exact numbers na binibigay. Why? Because God is specific. Amen? Tiyak niya, tukoy niya kung sino yung mga maliligtas. Kaya ang tanong na lang po doon, sa una pa lang, ligtas ka na ba talaga? O ikaw ba ay talagang pinili ng Diyos? Kasi totoong pinili, magpapakita yan ng mga ebidensya na siya ay pinili. Amen? At ang hindi pinili, magpapakita rin niya ng ebidensya na hindi siya pinili. Ang tupa ay tupa. Hindi siya pwedeng maging kambing kahit kailan. Amen? At ang kambing, mag-anyumang tupa, kambing pa rin yan. Pag tinanggal mo na yung maskara. Diba? Na ngayon, hinahanap nga siya. Tinitignan sa mga imbornal, baka nandun. Hindi pa rin ata nakikita, di ba? Nasabi yung a goat in a sheep's clothing, a wolf in a sheep's clothing. Kasi anumang bihis mo, anumang pagpapanggap mo, lalabas at lalabas din ang totoo kung ikaw ay tunay na hinirang o hindi. Amen? Sapagkat ang Diyos ay tapat sa bawat saglit ng ating buhay, magtiwala tayo sa kanyang mga kaparaanan sa kanyang panahon.
Marahil ay hindi pa panahon o maaaring hindi talaga kalooban ng Diyos para sa iyo ang iyong hinihiling. Saliksikin mo din ang iyong sarili kung tama ba ang iyong mga hinihiling sa Diyos at kung ito ba ay naaayon sa Kanyang kalooban. Amen? Ang Diyos ay tapat hanggang wakas, magtiwala tayo sa Kanyang oras. Trust in His time. Sabihin natin, trust in His time. Trust is time. At pang-apat, ang Diyos ay tapat na nagpapatawad. Pangwakas na po ito, mabilis na lang. Unang 1, chapter 1, verse 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Hindi sinabing sapagkat ikaw ay tapat at matuwid. Binabalik po niya sa kanyang sarili sapagkat siya ay tapat at matuwid. Hindi kanya pinatawad sa iyong kasalanan dahil sa ikaw ay tapat at matuwid. Hindi po tayo ganon. Amen? Aminin natin sa ating sarili. May mga oras hindi tayo nagiging matapat at matuwid sa buhay natin. Pero sino yon? Ang Diyos. Sapagkat siya ay tapat at matuwid. Magtiwala ka na ang Diyos ay nagpapatawad ng mga kasalanan. Mateo 9 verse 6. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Ano mas madaling sabihin? Pinapatawad na kita? O sabihin mo sa isang paralisado na tumayo siya at umuwi? Ano mas madali sa dalawa? Mas madaling sabihin ko pinapatawad na kita. Pero yung sinabi ng Panginoong Yesus, gumawa siya ng himala. Tumayo ka at buhatin mo ang higaan, umuwi ka na. Mas mahirap sabihin niya, paano kung hindi tumayo? Di ba? Pahiya ka. Pero dahil ang Diyos ay may kapangyarihan, siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya din niya, may kapangyarihan siyang patawarin ang ating mga kasalanan. Naniniwala ka ba na pinatawad ka na ng Diyos at nilinis ka na sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng Jesus? Pinagtitiwalaan mo ba yun, kapatid? O baka duda ka pa rin? Pinatawad at nilinis ka na ng Diyos mula sa iyong mga kasalanan. Tanggapin mo na yon. Huwag mo nang pagdudahan. Baka hindi pa ako napatawad. Kapatid, pinatawad ka na. Maniwala ka na na ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Patawarin mo na rin ang iyong sarili. May mga tao na pinatawad na ng Diyos pero hindi pa rin nila pinapatawad ang kanilang sarili. Guilty pa rin. Kasi dati akong ganito dati akong sanggano Kapatid, burado na yun. At ngayon, meron ka ng panibagong pagkakataon para sumunod sa Diyos. Huwag mo nang sayangin. Amen? Ngayon ay binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na magsisi at humingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Tayo pong lahat ay tumayo. At ating sabihin, ang Diyos ay tapat Diyos ay tapat. sa kanyang pagpapatawad. Magtiwala po tayo sa kanyang habag at biyaya. Ang puso ng Panginoon ay mapagpatawad. Subalit darating ang panahon, ang oras, na hindi na po niya kakaawaan tayong mga tao sa ating mga kasalanan. Darating ang oras na siya po ay magpaparusa sa mga taong hindi tumanggap sa Kanya. Hindi siya kinilala bilang Diyos. At hindi nila hinayaan na sila ipagharian ng Diyos sa kanilang buhay. Kapatid, hanggat mayroong pagkakataon, tayo ay nagpapatawad sa Diyos. Sapagkat siya ay tapat na nagpapatawad sa atin. Huwag na nating antayin pa yung panahon na ibubuhusan ng Diyos ang kanyang buot at galit sa lahat ng tao na hindi nanampalataya sa Kanya at hindi nakinig sa Kanyang mga salita.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, humingi po kami ng tawad sa mga oras na ito. Patawarin niyo kami kung kami ay hindi naging matapat sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Kinikilala namin, Panginoon, ang iyong katapatan sa aming buhay. Bago mo pa kami likhain, ikaw ay naging matapat na sa amin. At ikaw ay mananatiling tapat hanggang sa wakas. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Salamat, O Diyos, sa mga pangako mo na iyong binitawan sa amin. Na kami, Panginoon, ay nais mong mapabuti at hindi mapahamak. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay tapat sa iyong mga ginawa sa aming buhay. Ang lahat, Panginoon, ay tinakda na. Ang lahat, Panginoon, ay tinapos mo na, Panginoon. Ang lahat ng mangyayari pa lang ay alam mo na, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Meron kang sariling oras, Panginoon. At ito po ay hindi po namin batid. Subalit, Panginoon, ilagay mo sa aming puso na manatiling tapat sa iyo. Hindi man namin alam kung ano mangyayari sa bukas, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ilagay po namin ang aming lubos sa pagtitiwala sa iyong kalooban. At hindi po sa sarili po namin kaparaanan. Masigit po kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon, kaysa sa aming sa sarili naming kakayanan, sa sarili naming talento at katalinuhan. Mas higit ang sa iyo, Panginoon, kaysa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay tapat na nagpatawad sa aming mga kasalanan. At sa mga oras na ito, Panginoon, ay aming sinusuko ang aming buhay sa iyo. Pangunahan mo ang aming buhay, Panginoon, hanggang sa ito ay muli mo nang kunin, Panginoon. Hanggang sa aming buhay ay kunin mo, Panginoon. Dalangin namin kami ay masumpungan mo tapat na lingkod sa iyo hanggang sa wakas. Salamat po, Diyos, sa iyo po ang kapurihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At narin na po tayong umupo. Tayo po ay nadako na sa banal na komunyon.